What's up mga sir? So ngayon magbabalik ulit tayo upang ipagpatuloy yung ating huling ginawa doon sa pag-a-add ng data doon sa loob ng ating admin. So balikan natin ulit yung ating ginawa doon. So natapos tayo doon sa pag-a-add ng data. So ang next naman natin is fetching ng data. So yung data na in-add natin, i-fetch natin at papalabas natin sa table. So magkakaroon din tayo ng edit tsaka build. So punta lang tayo dito sa ating sum. So i-run ko lang itong Apache tsaka MySQL. I-run ko lang siya. Tapos click ko lang itong admin. Tapos click ko lang din to para sa database natin. So ayan. So click ko lang itong sample management. So click natin. Tapos click ko lang login. Tapos punta lang tayo sa sample management na database natin. Click ko lang yung user. So ito yung ating email. So admin at email. Copy ko lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ilagin ko lang yung account. So dito tayo natapos sa add. So pag-a-add, so nag-a-add na yan ng data sa IT position yung huli natin. So add pa ako ng isa, HR manage department. So save ko lang, check lang natin kung nag-save. Check ko lang. So nag-add naman siya. So next natin is yung mga in-add natin dito is palalabasin natin dito sa table. So paano naman gawin yon? Punta lang ulit tayo dito. Kung saan yung ating text ko lang to dito. Yung ating sample management. So ito yung ating sample management. So ito yung add. So connection, add category. So dito tayo natigil. So correction ko lang dito sa add category kasi dito sa remove class dapat ang nakalagay dito is invalid, hindi valid. So i-remove niya tong is invalid tapos papalitan niya ng is valid. So ito kasi is part pa rin to ng validation, no? So equivalent nito is nagre-read yung ating field. So ito, kapag nag-input ka ng data, so i-green niya na yung ating field. So ito, so mag-add siya ng class para maging green. So ito kasi true, it means mayroon ka ng in-input na data dun sa yung field. Tapos dito is wala ka pang in-input na data sa yung field, kaya so nagpo-false. So check, ito rin sa font size, lagyan ko lang ng S, so kulang din. Yan. So okay na, yun lang yung kulang natin. Check ko ulit. Click ko yung save mo na data yan. So buti na lang nag-read yung kahit mayroon akong maling nilagay doon, nag-read. So ngayon, yun nga, ang purpose natin is palabasin yung data dito sa ating table. Yan. Tapos ang gagawin na natin is punta lang tayo sa ating category. So dito sa category na to is ngayon ang gagawin na natin is muna pag-iiwalayin muna natin, pag-iisahin na lang muna natin yung kanyang header tsaka knob. Gagawa na lang muna ako ng bagong folder dito. So pangalanan ko lang ng folder, pangalanan ko lang ng pagsamahin ko muna yung header tsaka sidebar. So yan, header sidebar. Ngayon ilalagay ko dito is yung header tsaka sidebar. Pagsamahin ko muna, pwede nyo paghiwalayin yung header tsaka sidebar. So menu.page. Ngayon purpose lang natin, pagsamahin lang muna natin yung header tsaka yung sidebar. So cut ko lang to, buong to, tapos space ko dito. Tapos ang gagawin natin dito is i-include na lang natin yan, PHP. Tapos siguro gamitin naman natin to require once. Yan, gamitin natin. So para rin itong include. So
saan natin kukunin tong menu? Dito sa header, tapos header sidebar. Kukul natin yon. Tapos menu .php. Tapos so ganyan. So ganyan pag-call nung itong menu. Next naman natin, pati yung footer, i-ano na rin natin, gawin na rin natin ang sariling ng folder. So footer, i-separate na rin natin footer. So i-footer, tapos antay ng file footer php. So footer tingnan natin. So ayan, ngayon cut na lang natin to. Ayan, cut ko na lang dito, tapos copy ko na lang to para hindi na ako mag-type. Paste ko dito, tapos palitan na lang natin to ng footer, tapos footer. Bakit natin ginawa? Para umiksi naman yung code natin dito sa ginawa natin dito, umiksi yung code. Tapos i-call na lang natin, include na lang natin yung mga pinag-iwalay natin, o i-call na lang natin yung mga na binukod natin ng folder kasi sila. Ngayon magbabawas ako dito, tbody. So is ko lang to. Ayan. So gawin ko lang tong tbody. So ayan, check ko muna kung ilan na lang yung data na tira. So isa na lang. Tapos ngayon yung home natin, so ito kasi yung home natin, ito yung dash, itong part na to. So pwede na natin din i-include yung ito, yung sa category ito, pwede na natin din i-include doon sa home. Copy natin. Saan ba yung pinakanin? So dito din, para i-sample na lang nila yung header tsaka sidebar. Isa na lang yung pag-call. Tapos yung footer din ganun din, copy na natin sa home. Tapos hanggang dito siya. So nakakatulong yan para umano yung code natin, hindi masyadong maraming i-scroll pa natin pababa. So ayan, so check muna natin kung magana pa rin. So refresh ko lang home page, tapos check natin category, tapos dashboard. So ayun, so okay pa rin naman yan. So at least umiksi. Ngayon gagawin na nga natin ito ng yung category is palalabasin natin yung mga laman dito. So ito IT position, tapos SR department, palalabasin natin yan dito sa table ng category. Yan, palalabasin natin. Ngayon gagawa na natin siya ng sarili niyang, fix ko lang itong footer, tapos itong menu kailangan natin to. Gagawa natin siya dito ng sarili niyang pang-call doon sa table na yon. Tapos get all category. So yan, category. So gawa lang natin itong variable get all category. Tapos copy ko lang itong con na to dito, tapos ganyan object, tapos get all category. So get all category, tapos ganyan natin ng ganyan. Tapos itong ginawa natin get all category na gagawin natin ng function dito sa sample class. Yan, gawa natin, fix natin o palabasin natin lahat ng laman dito sa table. Tapos get all category, tapos and get all category. So yan, tapos itong ginawa natin, copy lang natin to. So gagawin natin siya ng function dito, public function. So paste lang natin dyan, tapos curly braces, tapos pwede tayo mag-copy dito ng para mabilis. Copy lang natin to, pwede naman yan eh. Copy natin yan, tapos paste natin dito. Yan. So anong ilalagay natin dyan? Select all from table category. Copy lang natin to. So yan, select all where, so wala na tayo, or ano na lang tayo, order by
order by. So saan natin siya i-order? So gusto ko kung sino yung huling nating ina, din yung mapupunta sa pinakaharapan. So category ID is natin dyan, tapos descending lang natin. So yung huli nating inad, so dito siya mapupunta sa pinaka unahan, so descending. So by ID yung ating descending. So ayan, wala pang variable na ating dineclare. So ano ko lang to, empty array ko lang, or tanggalin ko na tong array na to. Check ulit natin kung mag-error pa. So wala. Ngayon, yung ginawa natin variable dito sa menu, gagamitin natin to. Copy lang natin. Tapos punta lang tayo sa category. So kaya natin to nako-call itong get all category kasi naka-include tong ating menu dito sa taas. I-include natin. Tapos i-call natin tong ating ginawang variable dito. Pag i-create tayo dito ng for each dito. So PHP yan. For each tayo. For each dito. Tapos dito natin paste natin yung ating ginawang variable as row na lang. Tapos ganyan. Tapos itong panapos na to, yung isa panapos ng curly braces, dito natin gamitin natin. Tapos gawa tayo ng PHP, paste natin dyan. Yan. So ang gawin na lang muna natin is tira tayo. Ang ilagay natin dito is ID, category. So next is action para sa edit tsaka delete na button. Tapos palabasin na natin dito. Okay. Either pwede PHP echo ganyan. So pwede rin naman ganito. Yan, ganyan. So same lang naman sila ng function. Tapos row. Tapos ano tayo ng array, ID. So ano natin, palabasin na natin to. Category underscore ID, paste lang natin dyan. Tapos copy ko lang to. Tapos tanggalin na natin. So check muna natin kung nakakuha niya. Tapos ito null lang muna natin, or button. Ngayon natin yan. Check natin kung nalabas. So napansin nyo, ayan na, lumabas na yung, napalabas na natin yung HR department kaka IT position na galing dito sa ating table. So ayan, IT position kaka HR department, di ba? So ayan. Tapos create lang tayo ng button. So para punta lang tayo. So ako kasi tinatamad na akong i-type. So punta lang tayo sa 5.1. Tapos punta lang tayo dito sa component buttons. So copy lang natin itong pinaka button na primary, paste lang natin dito. Yan. Tapos paste pa tayo ng isa. So ito primary. Tapos para sa edit ito. Tapos para sa delete naman ito. Tapos palitan natin yung primary ng danger. So ibig sabihin ng danger, equivalent yan, magpupula yung ating button. Tapos ito kulay blue yung button natin. Tapos BPN, palitin na natin yung ating button, BPN SM. Tapos ito rin BPN SM. So check natin dito. So mayroon na tayong button para sa edit tapos sa delete. So ikakat ko muna itong video. Tapos isusunod natin yung edit. Gagawin natin yung function yung edit. Tapos next naman yung delete. So, maraming salamat. Subaybayan nyo lang itong mga video natin.